Welcome back sa Pocket Sense PH and it's me, Eric. For this video, pag-usapan natin to. Kita ba? Latafa, Badi Al-Ud, Honor and Glory. So, naisip ko lang gawa ng video ito kasi kahapon, gamit ko to nung pumunta ako sa barbershop. So, okay naman siya. Gusto ko lang i-emphasize yung part na pauwi ako. Nag-move it ako tapos umulan. So, may suot akong jacket kapag ganun yung... Kapag alam ko magmamotor ako or kapag alam ko maangas ako sa motor. So, umulan. Sabi nung rider, hinto muna tayo, sir, ganyan-ganyan, bla bla bla. Sabi ko, hindi, uwi na tayo. Gusto ko na umuwi, pagod na ako. Okay lang, naka-jacket ako. So, pag nagja-jacket ako, mahilig ako ini-spray to talaga yun ng perfume. Tapos, na-amaze lang ako kasi pag uwi ko, syempre alam mo na yung pagbasahin damit mo, hinahang mo muna, pinapahanginan mo muna. Hindi mo yun hinahalo sa laundry. Agad-agad. So, naamoy ko dun sa habang nakahang siya sa likod. Naamoy pa rin to. May naglilinger sa hangin. Kasi pag humahangin dun sa likod, papasok dito eh. May screen door doon. So, yun. Na-amaze ako. So, naisip ko gawa ng video. Sigurado ako kung fraghead ka or kung nandun ka sa local groups, alam mo to. Lalo na kung mahilig ka sa mga loans, sa mga Middle Eastern perfumes. Kasi sobrang na-hype to late last year, early this year. Tapos sobrang tumaas yung presyo niya. Kung di ako nagkakamali, umabot siya ng 2,500. Pero yung normal, yung SRP 1,618 ganun. Tapos ang hirap humanap ng stock. May ganung point early this year. Tapos sobrang hype talaga siya. Yun. Ganda nung sprayer, same dun sa ibang mga Badi Al-Ud. Kasi pinakauna kong bote yung Oud for Glory. Yun, okay din yun. So ito, iba to, Sublime. Pero maganda ng bote nila, diba? Parang sa bote tsaka sa packaging nito, okay na okay ka na eh. Kung gusto mo lang i-display, isa to dun sa mga pwedeng ipang display. Pero hindi naman yun yung gusto natin pag-usapan, diba? So, yung scent profile niya, initial spray, top note niya, combination ng pineapple, saka ng creme brulee. Ano ba yung creme brulee? Kasi, nadidinig saka nababasa ko yung dati, curious din ako. So, isang uri siya ng dessert. Tapos, yung scent niya is malapit dun sa amoy ng asukal na tinutunaw or yung mismong tunaw na nasukal. Kung mahilig kayo mag-coffee sa bahay, ako kasi mahilig ako mag-brew ng coffee dito sa bahay. Tapos, black coffee lang ako lagi. Pero minsan, pag may craving, yun, gumagawa ako nun, tinutunaw ko yung sugar. So, malapit yung amoy niya dun. Yung amoy niya is hindi porke asukal matamis na yung i-expect mo. Matamis siya, oo, pero more on the creamy na side. So, for me, mas nangingibabaw yung creamy na amoy. So, imagine niyo fruity, sweet na pineapple, tapos combine mo dun sa creaminess. Initial spray niya, parang na kaagad eh, parang pagkain. Hindi ko sure kung anong flavor ng cake ko siya pwedeng ikumpara. Pero sigurado ako may naamoy na ako na cake or natikman na malapit yung amoy ng initial spray na ito dun sa cake na yun. Kung may idea kayo or kung na-experience nyo yung same experience ko, lagay nyo sa comment section kasi makakatulong din sa iba, sa akin din. So, lemon! Sismoso aso ko eh. So, okay. Okay din naglalas din yung initial spray niya. Yung top notes naglalas din. Tapos, tawag dito, nag-iwan siya ng amoy.
Nagiiwan siya ng amoy. Yung barbershop namin, nasa second floor yun. So, naghahagdan ako every time na pupunta doon. Naiwan sa hagdan yung... August! Shh! August! Pusa. Okay. Naiwan yung amoy doon sa hagdan. Na-experience ko lang yun before sa Sidin Nim. Saka sa Hawas. Ano pa ba? Oo, yun. Yun yung dalawang... Kung di ako nagkakamali, yun yung dalawang ginamit ko nung time na... tama. Yung isa, kung napanood yung isang video, Hawas Ice pala. Yung nag-comment si Rich na bawal makipaglaro ng hide and seek kasi maamoy ka daw. Mahanap ka. So, Hawas Ice yun. So, ito din gano'n, naamoy sa hagdan. So, ganun, gulat ako eh. Parang hindi ko in-expect. Nagagamit ko na to before, pero hindi ko favorite. Pero, yung type ng scent niya, hindi ko na-imagine na ganun maglilinger or may iwan. So, anyway, maglalas ng several minutes din yung top notes. Tapos, pagdating sa mid, mixture ng cinnamon, pepper, benzoin, saka turmeric. Sa pang-amoy ko nangingibabaw yung cinnamon. Siguro kinomplement lang siya ng ibang notes. More on the creamy side pa rin yung mid niya eh. Para sa akin, yummy na pagkain talaga yung vibe. Tawag dito, wala masyadong parang hindi masyadong iniba. Kung una creamy, papunta sa mid, ganun pa din creamy. Pero hindi siya yung matamis na matamis. More on the creamy side talaga. Kahit na yung sa note breakdown niya, pwede mo isipin na, ang tamis naman yan. Ganun. Hindi. More on the creamy side. Pagdating niya sa dry down, may vanilla, may sandalwood, moss, tsaka kalimutan ko isa eh. Pero yun, so ganun pa rin, may vanilla, so more on the creamy side pa rin. Yung vanilla niya hindi matamis. Nandun talaga sa nasa level na yummy, na creamy. Naglalast siya ng matagal, umabot siya ng mahina yung 8 oras. Nag-duty ako dun sa shop ng oras ako nandun, 8 o'clock. Malis ako gabi na. Lagpas pa sa 8 hours, baka umabot ng 10 hours. Sa damit, sigurado akong mas matagal kasi sa jacket na amoy ko pa rin. Projection niya malakas, katulad nga ng sinabi ko kanina na nag-iiwan pati ng amoy. So yung CH niya is okay din. Tapos, wait lang nga. Ay, pusa ako eh. Pusa ako basta may makitang karton. Titripan, kinalat na naman, kaka-vacuum ko lang. So, saan na ako? Projection CH okay. Nag-iwan siya ng magandang scent trail. Pero feeling ko may mga taong magkakagusto, may mga taong hindi. Hindi ko sinasabing hindi ko siya gusto. Kung type mo yung camera, magugustuhan mo yung vibe nito. Parang ganun yung direction na pinupuntahan niya. Hindi kasing tamis ng camera. Malayo. Pero ganung vibe. Yummy. Di ba yung kung familiar kayo sa amoy ng camera, nasa yummy side eh. Pero mas matamis yun. Hindi siya, yung initial niya hindi vibrant Hindi ko nakikitang nasa fresh na side. May pineapple eh. Normally kasi pag may pineapple, di ba ganun yun, yung vibe. Bright, fresh. Ito more on the creamy kagad eh. Sa umpisa pa lang. More on the, parang pagkain talaga na ang sarap kagatin. Siguro kaya siya magugustuhan ng mga tao kasi ang sarap kagatin. Ganun. So parang ang yummy mo kapag suot mo to. Hindi ko siya nakikita pwede mong suotin kapag mainit. Parang di siya bagay doon. Di siya bagay sa school. Siguro pwede. Be careful on the trigger. Pang office, pwede konti lang din. Kasi mag-amoy-yami ka naman sa office eh. May warmth siya na kung ang office setting may air condition, ang sarap niyang amoyin. Yun. Ayun, babagay talaga siya sa malamig.
Siguro ako kasi, kaya hindi ko masyadong na-typean kahapon. Kasi nga, gumagalaw-galaw ako dun sa barbershop, kilos ako ng kilos. So, pagka ganun kasi yung lakad ko, gusto ko yung mga pseudonym hawas type eh. Yung mga, ano, alam mo yun, pang mga, pag pinagpawisan ka, mas sariwa pa din. Ito kasi hindi ganun eh. At least sa pangamoy ko ewan ko dun sa iba. Pa ba, ang presyo niya ngayon parang 1,800 to 2,000 yata nagre-range eh. Pesos. Tapos, nakalimutan pa ba ako sabihin? Lagay nyo nga sa comment section kung may nakalimutan ako sabihin. Basta ang masasabi ko lang dito, super long lasting. Lalo sa damit. Na nalagpasan niya yung ulan. Tumagos yung amoy. Hindi siya bagay gamitin pang formal. Yun, sure ako dun. Ako, hindi ko makikita yung sarili kong gagamitin ko to something formal. Pero siguro kung gabi yung event, baka pwede pa. Baka pwede pala, basta malamig. Oo, basta malamig. Hindi siya pwedeng pang... Hindi ko talaga siya ma-feel sa umaga. Hindi ko talaga siya ma-feel sa init. Bakit may napanood ako review dati na bagay daw sa sa ganung activity, yung mainit, maaraw. Hindi talaga ako agree. Anyway, yun lang. May available kami decant sa Shopee, sa Lazada. May Facebook kami, may Instagram kami. Kung nagustuhan nyo itong video, pa-like and pa-subscribe. Thank you.